Makikita ang isang babae na tumatakbo sa gitna ng ulanan at luhaan. Tumigil ito at tahimik na nagmanman. Palingon-lingon ito, napapaluha kung totoo kaya ang tsismis na sinabi sa kanya ng isang kapitbahay. Paglipas ng ilang minuto ay nakita na niya ang kanyang hinahanap. Isang babaeng may tulak-tulak na kariton sa tabi ng kalsada at nagbebenta ng mga pagkain sa mga dumadaan na mga bus at taxi. Maging ang mga taong naglalakad ay inaalok nito. Napaupo si Ava sa kinatatayuan. Kung ganun, ay hindi totoo ang sinabi ng ate niya na maganda ang trabaho nito sa Manila. Na huwag itong mag-aalala sa pang-tuition. Ang intindihin niya ay mag-aral lamang ito ng mabuti. Ang ate niyang pumayat at halatang pag-ud nagtitinda sa ulan at init. Balikan nating ang nakaraan. Sa isang malayong kabundukan ay makikita ang isang masayang pamilya na may 2 anak na babae. Magkasama ang mga itong naglilinis sa bukirin at nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Malayo ito sa kabayanan. Ilang bundok at ilog ang kailangang tawirin. Nang oras na iyon gabi na, ay hindi pa dumadating ang kanilang mga magulang mula sa bayan. Naghating gabi at nag-umaga. Makikita sa mukha ni Sofia at Ava ang pag-aalala. Hanggang sa may dumating na mga pulis at ipinaalam sa kanila na ang kanilang mga magulang ay inanudbaha, nakita na lamang ang bangkay ng mga ito sa tabing dagat at kinilala ito ng kanilang mga kamag-anakan sa bayan, umiyak ang dalawa. Biglang-bigla ay sila na lamang dalawa sa mundo. Pagkatapos ng libing ay hindi nawala ng pag-asa sina Sofia at Ava. Nagtanong si Ava kung ano na ang gagawin nila. Sinabi ni Sofia na tuloy ang buhay, nasa high school na sila. Sabay silang papasok at sabay din na umuwi. Pagkatapos nila ng high school ay kinausap ni Sofia si Ava na pupunta ito ng Manila para magtrabaho. Sa una ay ayaw ni Ava ngunit bandang huli ay pumayag ito para sa kanilang kinabukasan. Hinatid ni Ava ang kapatid sa pier o daungan ng barko papuntang Manila. Nasa bayan na si Ava nakatira, maghihintay na lamang siya ng perang pangbayad sa kilehiyo. Habang sa Manila ay nag-aalala si Sofia dahil hindi pala ganun kadali ang paghanap ng trabaho. Habang nakaupo sa hintuan ng bus, ay nakita niya ang isang lalaki na nagtitinda ito ng pagkain sa tabing daan. Napangiti ito. Naalala ang mukha ni Ava. Kinabukasan ay makikita itong nagtutulak ng kariton sa tabing kalsada at nagtitinda. Sumisigaw-sigaw pa siya habang inaalok ang kanyang paninda. Sa gabi naman doon na rin ito tumitira, ginawan niya ng tulugan ang ilalim ng kanyang kariton. Malaking tipid ang kanyang ginawa. Masayang kausap nito ang kanyang kapatid sa cellphone. Sinabi niya kay Ava na nakakita siya ng trabaho bilang tindera at malaki ang sahod. Napatanong si Ava kung saan ito nakatira. Mabilis na sumagot si Sofia na mabait ang amo niya. May sarili siyang kwarto. Masayang nagtapos usapan ng magkapatid. Sa university ay makikitang masipag si Ava sa eskwelahan at laging nangunguna. Maayos na sana ang lahat kung hindi niya nakilala si JC. Campus crush ng eskwelahan. 2 taon na lamang at magtatapos na ito. Si JC ay isang transfer student na pinagkakaguluhan mula nang ito ay dumating. Proud si Ava na siya ang niligawan at binigyang pansin ni JC. Magmula ng araw na iyon ay napabayaan na nito ang pag-aaral. Natuto na din itong magsinungaling para lamang makakuha ng pera sa ate Sofia niya. Halos gabi-gabi ay nasa bar sila ni JC at hindi na ito makapasok kinabukasan dahil sa hangover. Habang sa Manila ay makikitang kalakasan ng ulan ay walang tigil sa pagtitinda si Sofia at diretso sa Western Union para ipadala sa kapatid ang pangbayad ng tuition at kwarto para kay Ava. Patuloy ang ginawa ni Ava hanggang sa nakatanggap siya ng notice mula sa eskwelahan. Failed subjects. Idag pang may nakausap ito na dati nilang kapitbahay sa probinsya. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kapitbahay. Nakita niyang nagtitinda si Sofia tulak ang kariton sa kabahaan ng kalsada. At doon na rin ito natutulog. Para siyang sinampal sa balitang iyon. Agad siyang pumunta sa Maynila para makita ng kanyang 2 mata. Makikita ang isang babae na tumatakbo sa gitna ng ulanan at luhaan. Tumigil ito at tahimik na nagmanman. Palingulingon ito, napapaluha kung totoo kaya ang tsismis na sinabi sa kanya ng isang kakilala. Paglipas ng ilang minuto, ay nakita na niya ang kanyang hinahanap. Isang babaeng may tulak-tulak na kariton sa tabi ng kalsada at nagbebenta ng mga pagkain sa mga dumadaang bus at taxi.
Maging ang mga taong naglalakad ay inaalok nito. Napasalampak ng upo sa tabing daan si Ava. Umiyak ito na parang bata. Bumalik ito sa eskwelahan at nakipag-break kay JC. Ang buong akala niya ay malulungkot ito. Baliwala itong tumalikod. Araw-gabi ay nag-aaral si Ava. Hanggang sa mabawi niya ang kanyang mga grades na bumagsak. Ilang buwan na lamang at magtatapos na ito. Si Sofia naman ang kanyang pag-aaralin. Araw ng pagtatapos ay masayang Sofia ang nakaupo sa upuan at pinapanood ang kapatid na kumukuha ng diploma sa stage. Umiiyak si Ava sa harap ni Sofia nang hingi ito ng tawad sa buong pangyayari. Inamin din niyang nakita niya itong nagtitinda sa kalsada gamit ang kariton. Umiyak si Sofia. Sinabing, anumang pagkakitaan basta marangal ay gagawin niya para kay Ava. Mabigyan lang ito ng magandang future. Nag-iyakan ang dalawa. Makikitang busy si Ava sa trabaho bilang encoder sa isang malaking kumpanya, habang si Sofia ay busy din sa pag-aaral para sa exam kinabukasan. Pinag-aaral ito ni Ava, pangarap ni Sofia, na maging isang guro. Gusto niyang i-guide ang mga bata sa tamang landas, lalo na ang mga walang magulang kagaya nila ni Ava. Makikitang magkausap ang magkapatid sa telepono at masayang nagkikwentuhan tungkol sa eskwelahan ni Sofia at sa trabaho ni Ava. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.